A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. In those days, Jesus sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bakit nga ba tayo hirap magbigay? Kung magbigay man tayo, parang ang layo-layo kung minsan sa ating tunay na makakayanan. Tapos, kaunti, paminsan-minsan, kung kailan lang natin maibigan. Yet, we all know and we believe in the power of giving. Kaya nga lagi natin sinasabi, it's better to give than to receive. Susudlungan pa natin, the more you give, the more you receive. Kakantahin pa natin, babalik, siksik, liglig at umaapaw. Kung sanang lahat ng yan ay imbento lang. Hindi. Batay yan sa totoong karanasan ng pagbibigay at lalong-lalo na batay sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang nagsabi niyan. Bakit hindi natin magawa kung ganyan? Kaya alam po ninyo, naisip ko, ang totoong pagbibigay ay talagang pagpapakita ng totoong pananampalataya natin sa buong may kapal. Sa may kapal na nagsabi nga sa atin, magbigay ka at ibabalik ko sa iyo, siksik, liglig at umaapaw pa. Yan ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay narinig natin kung paano hindi naubos yung harina at yung oil nung babaeng balong nagpakain kay Elijah. Bagamat ito nung una ay konting-konti na. In fact, gagamitin ng mag-ina bilang last meal na nila. Nawawala na sila ng pag-asa kasi talagang dukha na sila. Wow! Akalain mong nang ibinigay niya ito kay Elijah, sumobra na, dumami pa. Bakit? Sapagkat siya ay nagtiwala sa sinabi ni Prophet Elijah, basta bigyan mo ko, bibigyan ka ng Diyos ng higit sa kailangan mo. Amen. Sa ating ebanghelyo, ganun din. Widow pa rin, biyuda pa rin, nagbigay ng lahat-lahat sa templo. Isipin po ninyo, ang babaeng balo kawawa dati. Some of them would end up being prostitute. Kaya dapat kung ano, yung natitirang sa kanila, tipirin na nila. Ito, ibinigay pa niya ang lahat-lahat sa kanya. Tanong, gagawin ba niya yon kung wala siyang tiwala na ito ibabalik sa kanya ng Panginoon? Baka nga, malamang nga. Yung gospel reading natin, take note. New Testament yon. Yung isang widow, yung nagbigay ng harina at oil, nagpakain kay Elijah, Old Testament yon. Malamang, si widow ng New Testament, nabasa, narinig, nabalitaan, yung nangyari kay widow ng Old Testament. Amen? Kaya siya nagbigay. Kasi alam niya, ito ibabalik ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw sa kanya. Amen? Ang tanong, wala naman sinabi doon kung ano nangyari sa kanya. Kung ito ibinalik ng Diyos sa kanya. Pero sigurado ako, may nangyaring maganda sa kanya at sa kaniyang pamilya. Bakit? Napansin ito ni Kristo. Kapatid, tandaan po ninyo, kapag napansin ng Diyos, yung pagbibigay at yung sakripisyong ginagawa mo, ipapapansin din niya sa'yo, ipararamdam din niya sa'yo ang kabutihan niya sa buhay mo. Kung mabait ka, mas magiging mabait siya. Kung mapagbigay ka, ipaparamdam niya sa'yo, mas mapagbigay siya. Amen? Kapag uwi niyo ng bahay mamaya, basahin po ninyo ang Malakay
verse 10. Siyempre, alam ko, hindi nyo naman din gagawin, kaya sasabihin ko na rin. Ang sabi doon, sa Malakay 3 verse 10 ay ito. Sabi ng Panginoon, give to me the full amount of your tithe to the temple, so that there may be food in my house. Put me to the test, says the Lord of hosts. And see, if I will not open the floodgates of heaven to give you blessing without measure. Alam po ninyo, masamang subukin ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa demonyo? Nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pero meron pala, kinilabutan ako dito, meron palang instance na sinabi ng Diyos, subukin niyo ako. Pero sa isang particular na aspeto, ano yon? Sa pagbibigay. So parang sinasabi ng ating Panginoon dito sa Malakay 3 verse 10, magbigay ka, makikita mo kung paano ko magbibigay sa buhay mo. Amen? Testingin natin? Mamaya sa offering. Naipas pa talaga. But don't get it wrong. Hindi ito para sa lahat ng pagbibigay. Hindi basta nagbigay ka. May mga nagbibigay dyan. Bakit ang tagal-tagal ng mga return of investment ko sa blessings? Ang sabi ko kanina sa intro, we should give in faith. Dapat ito yung pagbibigay ng may pananampalataya. Kasi may mga nagbibigay ng walang pananampalataya. Yun bang maibigay lang? Yung hindi nararamdaman. Yun bang bumalik man o hindi, okay lang. Yun bang, by the way, hindi lang pera ang pinag-uusapan natin ito. Okay? Panahon, talent, serbisyo, pagpapakabuting tao. Ito yun, sige, ipaplano ko munang lahat. Ito ang para sa pamilya ko, para sa luho ko, para sa gusto ko. Ito ang panahon ko rin para sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa trabaho ko. Ito, unahin ko. Taros, parang ganito. Ching! Ay, may natira pa. Lord, yung natira, para sa'yo. Hindi ko sinasabing, wag mo nang alalahanin yung mga yon. Hindi ko sinasabing, wag ka nang mag-ipon. Kailangan po yon. Pero ang sinasabi ko, please, wag mo namang laging ihuhuli ang mga bagay para sa Panginoon. Kasi kapag lagi mong inuhuli ang mga bagay para sa Panginoon, magiging latak na lang ang matitira sa Kanya. At dahil latak na, wala nang masyadong mahalaga. Kaya kapag sumulpot ang ibang pangangailangan mo sa pera, sa material na bagay, maging sa panahon, kahit yung konti na lang na naalakalaan na para sa Panginoon, kukunin mo pa. Lord, kailangan ko kunin ko muna rin ito, ha? Lord, hindi muna ako magsisimba, ha? Lord, hindi muna ako tutulong, ha? Lord, hindi muna ako magpapakabuting tao. Kasi nga, tira-tira na! Kaya wala na sa'yo, kahit bawasan pa, yung tira na lang na para sa Kanya. Kasi nga, siya ay list sa mga priorities mong talaga. Pag ganyan ng tao, akalain nyo kahit yung mga abuloy sa simbahan, pag didiskitahan. May bayad ang binyag? Ang mahal namang magpakasal. Kahit ba sa patay, may nangungulekta pa rin? Kailangan ba may alay? Oy, kailan ba may nangungulekta na hindi ka nagbigay, sinundot ka? Uy, magbigay ka naman. Wala naman. Kung gusto mo lang. At nagbibinyag din po ako dito, nagkakasal din po ako dito, kahit walang stipend o abuloy, kung talagang hindi mo kaya, hindi naman sa pilitan yan. Abuloy nga lang. Pero bakit kinakailangan at encourage kayong mag-abuloy? Paano naman kami mabubuhay kung wala abuloy? Paano tayo makapagpapatayo ng simbahan? At kung ano man po yung binibigay po ninyo, hindi naman lahat napupunta sa parito. No! Kunti lang, mabuhay lang, pangkain lang, pang basic needs lang. Lahat napupunta sa upkeep ng simbahan at sa mga proyekto ng simbahan. Isa pa, dami mong sinasabi, ilang beses ka ba nagpapapinyag? Ilang beses ka bang nagpapakasal? Ilang beses mo pa gustong mamatay? Gusto mo gawin ko na ngayong araw-araw? Dami mong kuda. Ayaw mong magbigay. Tapos aasa ka ng mga blessings na nag-uumapaw. Ano ba naman? Ganon.
Hindi ganun ang sabi ng Panginoon. Ang sabi niya, unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be added on to you. Darating yung mga gusto mo. Darating kahit yung hindi mo hinihiling, ibibigay niya sa'yo. Lahat ng ito ay mahalaga pa rin. Pero unahin mo siya. Seek Him first and everything else will follow. Yun nga daw ang ibig sabihin ng pag-unlad. Hindi lang sa negosyo, sa trabaho, sa negosyo. Kahit sa relasyon na inaalagaan mo. Kahit sa buhay mo. Kahit sa pagkatao mo. Gusto mong umunlad. Gusto mong mag-flourish. Unlad. Unahin natin lagi ang Diyos. Unlad. Kaugnay ng tithing, ang mga Hudyo offering their first fruits. Meron silang first fruits. Ulitin nga po natin, first fruit. Anong pururot? First fruits. Kung ano yung unang bunga. Ayun. Namunga yung guyabanong gusto mo. Ito na ang bunga. Ay, teka. Kay Lord muna. Ayun. Unang anak, lalong-lalo na paglalaki, the best. Panganay na lalaki. Ialay kay Lord. Anak ng hayop na inaalagaan. Unang anak. Kaya, maganda yung tithing eh. Kaya maganda yung first fruit offering eh. Bakit? Kasi parang yung 10% ko, Lord, ito para sa'yo. Kahit mangailangan ako ng pera, kahit mangailangan ako ng panahon, hindi ko gagalawin ang pera at panahon na laan ko na para sa'yo. Kaya maganda yun eh. Kasi una talaga lagi siya. At bakit pa mas maganda? Kasi may risk ang first fruit. Bakit may risk ang first fruit? Eh yung unang bunga ng guyabano, inaalay mo na. Paano pag hindi na namunga? Nga. Diba? Yung unang anak mo, naialay mo na. Paano kung hindi ka na manganak pa? Yung unang anak ng hayop, paano kung hindi na? Yun nga. Doon papasok ang iyong pananampalataya na para bang, Lord, uunahin kita. Kung ano para sa akin, ikaw nakakalam. Ikaw nang bahala sa akin at sa pamilya namin. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So dapat ganun. Meron nga akong napakinggan minsan eh. Ang sabi ba naman, kinakailangan daw lahat tayo may financial finish line. Ano yung financial finish line? Yun bang mag-iipon ka? Tapos, meron kang projection. Ito ang kailangan kong pera. Kasabay na dyan, syempre, nakapagpatayo ka na ng bahay, nakabili ka na ng sasakyan, merong pang health insurance na, may pagpapaaral na sa anak, maging sa mga apo. Financial finish line. Pag naabot mo na yon, okay na, jing! Mas magbibigay na ako, mas magsaserve na ako, mas tutulong na ako, mas magpapakabuting tao na ako. Again, yung financial finish line, huwag mong isipin sa pera lang yan, sa lahat yan. At kapag nakamit ko na ang lahat ng yan para sa akin at sa pamilya ko, ay, asikasuhin ko naman yung mga dapat na gawin ko bilang isang Kristiyano para sa Panginoon ko. Sa unang dinig, parang maganda. Pero naisip ko, di ganun pa rin. Si Lord huli pa rin. At kailan darating yung finish line? Susulpot lagi. Finish line. Susulpot yung iba mong pangangailangan. Ay, sige, hindi lang pala ito dapat kong ipunin. Meron pa. Dige, di ba? At kung yung huli, ang ibibigay mo sa kanya, tama, ang huli man, naihabol din. Pero huli pa rin. Huwag kang magtakda ng takdang araw na kapag dumating ang takdang araw na ito, Lord, ang lahat na ibibigay ko, unahin nga kita sa buhay, sa puso ko. Huwag yung takdang araw, kundi yung araw-araw, unahin mo ang mga para sa Panginoon sa iyong buhay. Kung kinakailangan tumulong, kahit hindi kasama sa budget mo, tulungan mo, nangangailangan eh. Kung makatok ang Diyos sa puso mo, kung kinakailangan mo mag-donate, kahit na papaano, hindi ko alam kung babalik ito, kailangan ko rin ng pera, pero sige, kailangan eh. Kung kinakailangan mong kausapin yung tao kahit busy ka, sige na nga, kahit busy ako, kakausapin kita kasi may problema ka eh. Yung giving some extra mile. Yung ganun ang hinihigit sa Panginoon. And I tell you, mas marami tayong biyayang matatanggap ngayon at sa mga susunod pang panahon. Kapag kalkulado lagi ang binibigay mo sa Kanya, kalkulado rin ang ibibigay niya sa iyo. Pero wag mong bilangin. Go on lang.
ang mga pagsisikap, sakripisyo, at pagbibigay na gagawin mo, sinisigurado ko sa iyo, mawiwindang ka. Hindi mo mabibilang ang mga blessings, spiritual, financial, material blessings na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, mga kapatid, ha? Tumulad tayo dun sa dalawang babaeng balo. Kahit hirap, magbigay. No one is so poor that he cannot anymore give. Kahit konti, may bibigay ka. Di lang pera. Kailangan mo pang magbigay ng pangunawa? Sige. Kailangan mo pang magbigay ng pagkapatawad? Sige. Kailangan mo pang magsakripisyo? Go! Maging tulad tayo ng mga disipulo. Iniwan ang lahat para kay Kristo. Iwan mo yung pride mo. Iwan mo yung comfort zone mo para makatulong ka sa ibang tao. Maging tulad tayo ng mahal na ina. Inabandona ang personal na plano niya para matupad ang mas magandang plano ng Diyos para sa kanya. Be like these people! Maging komportable kahit sa mga uncomfortable situation that beyond our control. Hindi according to our plan. Yung bang masasaktan ka kahit konti sa pagbibigay. At sa mga pagkakataong ganito, mas lilikha ang Panginoon ng milagro. Kasi hindi mo mamamalayan, ay, bumalik na. Hindi mo mamamalayan, ay, nagawa ko. Hindi mo mamamalayan, ay, nakamit ko. Sa kabila ng kakulangan mo, kasi inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagyan natin ang ating kanang kamay.